Pag kulay gray yung tiles natin, so yung gray, yung grout po natin, kulay gray din. Pagandahan sa kulay gray, kapag nadumihan yung kulay gray na grout, nagda-darken lang siya. Pero kulay gray pa rin siya. So kaya ito po yung nilagay po naming tiles dito. Kasi po yung mga client natin, kami na po yung pinapili nila kung ano yung mga lalagay natin tiles. Yeah, so 2-story. Tapos, ito po yung corner unit. So corner unit, yan, 2-story. Tapos meron po tayong another 2-story project dito. Nasa kabilang side naman yon. So ito yung corner lot po kasi yung lot nila. So dalawa, isa dito, isa sa kabila, magkatabi po. So ito yung corner. Ito naman po, ka-blessed yung regular cut na lot. So 2-story rin po siya. So yung orientation po niyan ng mga project natin dito. So dito po yung harapan niyan ng mga bahay. Medyo nag-fade naman lang yung tarpaulin natin, pero ganyan yung facade niya. Ito yung parking sa gilid. Yan, parking space. Tapos tong area na to mga ka-blessed, din yung sala, tapos meron tayong room sa gilid. Tapos yung kusina sa area na to. Tapos yung dining sa kabila naman. Check natin kung makapasok tayo sa kabila kasi nagkatrabaho sila dito mga ka-blessed. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ituloy na natin yung site visit natin sa mga ongoing projects po natin. So, last vlog po na check po natin yung first 3 sites po natin. Napuntahan po natin. Ngayon naman po yung pang-apat na site po natin. Pupuntahan po natin. So, nandito po tayo ngayon sa Buena Vista, Mexico. So, Barangay Buena Vista, Mexico. Sa Pampanga rin po. Bali yung project po natin dito mga ka-blessed, 3 villa po sila. Kung papasin natin, yung villa 1, 2, tapos yung villa 3. Yan, nandito po siya. So kung napanood niyo po yung vlogs po natin ng mga nakarang buwan, yun po project po natin dito. Project po siya ng mga client natin na nasa Hawaii. Binabati po natin yung mga clients po natin na nasa Hawaii. So yung plan po nila dito is gagawa po sila ng 3 villa. Ano po ito? Family owned. So mag-anak po sila na nasa Hawaii. Yan, so papagawa po sila ng 3 villa para pag uuwi po sila dito sa Pilipinas, yan, dito na po sila itutuloy. Wala pa po silang plan iparent ito. At the moment, gusto po muna nilang ma-enjoy yung ipapagawa nilang villa dito. So 1, 2, 3, tapos yung area na to, swimming pool. Tapos in the future, magpapalagay rin po sila ng open kitchen dito sa area na to. So stage by stage yung gagawin po natin dito, pero priority po ng mga client natin matapos muna yung mga villa. So at the moment, ongoing na yung pagmamasilya natin dito. Tapos ongoing na rin po yung pagta-tiles. Pati yung pagwa-wiring po ng kuryente, ongoing na rin po. So check natin mga ka-blessed yung progress para makita po natin. At kung papansin na natin mga ka-blessed, naka-elevate po yung mga villa po natin. Since nasa farm lot po tayo, yung pong level ng lupa dito mas mababa po siya compared sa road level. So doon po yung barangay road. So ito pong lupa na to medyo mababa po siya. So mangyari po niyan, in-elevate po natin nasa 120 centimeters yung finished floor po natin. Nasa ganun mga ka-blessed, hindi siya maiwan. Hindi siya maiwan sa road level. So pasok tayo mga ka-blessed para makita natin yung progress.
ongoing pagta-tiles ngayon. Tapos itong area na to mga ka-blessed, ano, ongoing na rin po yung roofing natin. Sa ano po ito? Ito po yung request ng client natin. Magkaroon sila ng porch sa harapan. So, pina-extend po natin siya. Supposedly, mas maliit lang po siya. Supposedly, hanggang dito lang siya. Tapat ng door, tapat ng window. Pero request po nila mas bigger na space. Kaya in-extend po natin siya. Tapos mga ka-blessed, yung pong design po natin dito sa mga villa, identical po sila. So magkakamukha sila. And so kung ano yung design ng isa, ganun din po yung design ng another two villas, pati po yung layout nila sa loob. Ano rin po, same layout din po sila. So yun po yung request po nila. So check natin mga ka-blessed yung progress sa loob. So nakapag-tiles na po sila sa flooring. Check po natin yung mga tiles na ginamit nila. So meron tayong porch dito, ka-blessed. Tapos sa master's bedroom, nagpa-request din sila ng terrace or ng porch. Yan, so meron tayong access niyan dito. Itong malaking opening na to, sliding door po niyan ito. So check natin, ka-blessed. Matimbay yung tiles ngayon, Mang Jess? Bayo lang tiles na rin, bayo la? Sige. Sige. Eh mga ka-blessed, may mga tiles po na bagong lagay lang. Pero pakita ko po yung design sa inyo. So nilagay po natin dito mga ka-blessed, kulay light gray po siya. Ito po yung nilagay po namin. Kasi mga ka-blessed, habang tumatagal, yung mga grout po kasi minsan kapag halimbawa light, diba kulay white po yung tiles na nilagay po natin, pag tumatagal nag-discolor yung mga grout natin. Kapag kulay gray yung tiles natin, so yung grout po natin kulay gray din. Pagandahan sa kulay gray, kapag nadumihan yung kulay gray na grout, nagda-darken lang siya, pero kulay gray pa rin siya. So kaya ito po yung nilagay po naming tiles dito. Kasi po yung mga client natin, kami na po yung pinapili nila kung ano yung mga lalagay natin tiles sa flooring, pati po sa banyo. So kaya ito po yung napili po natin, kulay light gray. And tapos yung ceiling po natin dito, medyo mataas po yung ceiling po natin compared sa standard ceiling. Nasa 12.5 feet yung taas ng ceiling po natin dito. Tapos cove ceiling tayo dito. Cove ceiling sa sala. Tapos yung dining and kitchen natin, naka-flat ceiling po tayo. So, dining, kitchen. Tapos yung master's bedroom natin, ka-blessed, dito siya. Okay, so yung flooring po natin sa sala and dining, same rin po siya sa mga flooring natin sa mga rooms. Ito po yung master's bedroom, tapos ito po yung wardrobe, tapos ito po yung banyo natin sa master's bedroom. Yan, sa banyo naman po, white po yung nilagay po natin tiles na 60 by 60, tapos may accent po siya na kulay light gray. Yan, so from floor to ceiling, ganyan po yung tiles po natin. Tapos dito sa flooring, wala pa po yung, di pa po in-install, pero textured tiles po yung nilagay po natin dito. Yan, so sliding po niya nito. Tapos itong sa kabilang side, another bedroom po ito. So 2 bedroom, ka-blessed yung pong villa natin sa dalawang bedroom. Tapos meron po tayong powder room dito. Powder room, tapos another bedroom, tapos yung bedroom ito may sarili ng banyo. So, hindi na tayo papasok, ka-blessed. Mamasin niya po yung mga boys dito. Ka-blessed, check po natin yung pangalawang unit para makita nyo yung flow sa kabilang kwarto.
Yan, so same din. Yan, meron tayong step dito. 4. So ito yung porch natin. Tapos pagpasok ka blessed. Yan, pasok sala, dining. Tapos ka blessed, ito yung view natin sa likuran. Ayan o, puro pala yan. Yan, so ito yung view natin pag nandito tayo sa back door. Meron tayong malaking window dito para viewing yung swimming pool sa harapan. So na-check natin kanina mga ka-blessed yung master's bedroom natin. Master's bedroom, tapos meron tayong wardrobe, banyo. Tapos punta tayo dito sa kabilang room. Powder room, tapos another bedroom, tapos wardrobe, tapos yung banyo. So nangyari dito ka-blessed, mas lumit yung banyo niya kasi ginawa natin room. And tapos may vacant lot pa dito, tapos ka-blessed yung lot po ng mga client po natin hanggang dun pa sa may malinis. So alam ko magpapalagay sila ng fish pond sa area na yan in the future. Ano mo yung view natin ka-blessed pag nandito tayo sa porch. Yan. So hindi na tayo papasok sa ikatlong unit. Same lang din naman yung layout. Yan. So in the future, yan, napakarami pa ng site. Pero once na na-clear na yan mga ka-blessed, makikita yung luwang ng lote ng mga unit natin. So ka-blessed, ito yung pang-4 na project natin, ongoing. So proceed tayo sa next project natin sa Beverly Place, Pampanga sa may San Fernando. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin dito po sa Beverly Place, Pampanga sa San Fernando. Ayan, sa lahat po ng mga taga Beverly Place, ayan, binabati po namin kayo. Maging sa mga client po natin, mga ka-blessed na nasa US din po. Ayan, binabati po natin sila. Si Sir Eric at saka pa si Ma'am Nympha. Yan, nasa US. From US din po. Medyo marami po yung mga client natin from US. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng mga kababayan po natin na nanonood. Yan, from US. Sa lahat po ng mga client po natin from US. Yan, maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. Hindi ko lang po sure kung bakit medyo marami po yung client natin sa US. Possibly marami pong nanonood sa atin, nakakita ng mga video po natin. Yan, maraming salamat po sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa lahat po ng mga pagpapalang patuloy na binibigay po niya sa buong team ng Blessed Builders. At ngayon mag-update po tayo mga ka-blessed. So yung project po natin dito, dalawang project po ito. I mean, dalawang bahay. Yan, pero isa lang po yung owner. Yan, meron po tayong 2-story project dito. At tapos another 2-story project. So, pakita ko po sa inyo mga ka-blessed yung perspective natin. Kung nakasubaybay po kayo sa mga vlog natin recently, yan, ito po yung magiging perspective ng project po natin dito. Yeah, so 2-story, tapos ito po yung corner unit. So corner unit, yan, 2-story, tapos meron po tayong another 2-story project dito. Yan, nasa kabilang side naman yon. So ito yung corner lot po kasi yung lot nila. So dalawa, sa dito, isa sa kabila, magkatabi po. So ito yung corner. Ito naman po, ka-blessed yung regular cut na lot. So 2-story rin po siya. So yung orientation po niya ng mga project natin dito. So dito po yung harapan niyan ng mga bahay. Atras lang ako mga ka-blessed para magka-idea po kayo. Yan. So ito yung unang unit, unang bahay, tapos yung pangalawa. Yan, yung corner. Tapos ka-blessed, since corner unit po yung lot natin dito, kapag corner unit po kasi sa mga subdivision, yung required setback nila dito sa corner side is 3 meters. So 3 meters po sa side, tapos 3 meters dito sa harapan kapag corner unit. So nangyari ka-blessed, para ma-maximize po natin yung lot, nag-firewall po tayo dito. So ito yung pinaka-firewall ng project na ito. So itong mga poste na to, yan po yung firewall niya.
So tapos yung bahay nandito. Para ma-maximize po natin yung space kasi 3 meters po yung required setback dito sa kabila. Dito naman sa second house naman, ka-blessed, single detached po yung project natin dito. So meron tayong 2 meters setback dito. Ayan, itong area na to, yun yung setback natin. So 2 meters, tapos ito yung wall ng bahay. Tapos hanggang dito yung wall niya, ka-blessed. Itong poste na to, hanggang dyan yung wall. Tapos meron tayong another 2 meter setback dito. 2 meters, tapos 2 meter setback, tapos 2 meter setback sa likuran, and then 3 meters naman yung pinaka minimum setback sa harapan. Pero yung dito po sa house na ito, malaki po yung setback niya kasi yung pong mas maliit po yung floor area ng unit na ito compared po sa corner unit. Ito po kasing corner unit na ito, yung po yung gagamitin ng mga client po natin pag umuwi sila. Itong second unit alam ko paparent po nila in the future. Tapos yung pong finished flooring po natin dito, ka-blessed, as per requirement ng subdivision, nasa 40 centimeters from the sidewalk. So, ang kukunin po natin yan from the road level, nasa 60 centimeters yung elevation ng dalawang bahay. Tapos, ka-blessed, yung pong sukat ng bahay dito, hindi talaga siya ganun kaluwang. So, min-maximize po natin yung space para magkaroon po tayo ng 3 bedroom sa itaas. Tapos, dito naman po sa corner unit, bali 4 bedrooms po tayo. So, yung master's bedroom nasa ibaba. Ayan. Tapos, yung 3 bedroom nasa itaas po. So, at the moment, hindi pa talaga natin siya ma-appreciate kasi nasa ano pa lang po tayo, ka-blessed. Nasa mga poste pa lang tayo. Makita may mga partition tayo dito. Nakapag-boost na po tayo ng footings. At the moment, sa corner unit, nandito na tayo sa grade beam. Ayan. Ginagawa na po yung grade beam natin. Ayan. Patapos na yung dito. Tapos yung dito na start na rin yung grade beam sa gilid. Tapos bubuhusan na po yan. So once na nabuhusan na yan, tuloy-tuloy na po yung asintahan natin. Tapos para magka-idea kayo, ka-blessed, sa layout. So ito yung magiging main entrance niyan. Main entrance, tapos open concept lang po siya. Sala, dining, and kitchen. Tapos yung area na to, parking lot, tapos yung banyo, nandun po siya sa kabilang side. Yung dito naman, ka-blessed, mas maluwang siya, in-extend po natin siya. Nag-request po ng mga rooms, ng isang room, yung mga client natin sa may likuran. So, sala, dining, parking, tapos sa may likuran, yun po yung bedroom natin sa ibaba na meron pong sariling banyo. Hindi pa talaga ma-appreciate mga ka-blessed at the moment since puro poste pa lang po yung nakita po natin. Pero once na nakapag-asinta na po sila, nabuhusan na yung grade beam natin, nakapag-asinta na sila, ma-appreciate na natin mga ka-blessed yung structure ng bahay. Mga ka-blessed, itong part po na to, ito po yung pinakalikuran po ng property natin. So yung property line natin, dito siya. So meron tayong 2 meter setback dito from the house wall. Yung house wall, tapos 2 meter setback dito. Tapos dito naman po sa may gilid, 3 meters. Ayan, sinasabi ko kanina, ka-blessed, 3 meters po yung required dito since corner unit siya. Ayan, corner unit po yung lot natin dito. So meron tayong 3 meters setback dito. Itong setback na to mga ka-blessed, ni-utilize natin. Nagpa-request po ng extension ng dirty kitchen yung mga client po natin. So meron tayong access nyo dito, sliding, tapos meron tayong dirty kitchen sa area na to. Kapag open area siya mga ka-blessed, okay lang naman na pumasok siya sa mismong setback ng property natin. Basta open area siya. Hindi lang pwede kung enclose po yung lalagay natin dito. Pero since open, dirty kitchen siya, so pwede siya. Kahit na pumasok siya sa 3 meter setback sa gilid. Tapos mga ka-blessed, ang dapang bakante dito. Tapos sa area na to, may mga bakanting lot din. Hindi ko lang sure kung nabili na to.
Pero napakaganda ng community dito mga ka-blessed since malapit siya sa lahat. Yan, titignan natin. Yan. Yung SM. Yan, yung SM malapit lang po dito. SM Pampanga. Yan, tapos may mga condominium unit dyan. Yan, sa mga interested mga ka-blessed, kung plano yung mag-invest po dito, magandang location yung Beverly Place, Pampanga. Tapos mga ka-blessed, yung ginamit po natin mga hollow blocks, 5 po yung partition po natin. Tapos yung 5 po yung perimeter natin, paikot ng bahay. Tapos yung pong partition po natin, 4 naman po. Tapos ka-blessed, may kapitbahay na po yung mga client natin, you know, parang patapos na yung bahay na to. Ayan, nag-finish na sila. And at least in the future, once na nakauwi po sila, yan, meron na po silang kapitbahay. So mga ka-blessed, yan po muna yung update natin sa site po natin dito po sa Beverly Place, Pampanga. Proceed tayo ka-blessed sa Apalit. Yan, sa Highview Hills Apalit para ma-check po natin yung progress doon. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa pang-6 na site po natin dito po sa Highview Hills sa Apalit Subdivision. Check natin mga ka-blessed yung update sa ginagawa po nating apartment project po dito at 2-story house project. At the moment makikita na po natin yung outline ng structure natin sa ginagawa po nating bahay. Ito yan yung corner. Tapos yung project natin dito na apartment, ayan, nasa tiling na tayo mga ka-blessed. And although naging maulan po yung panahon natin for the past few weeks, pero tuloy-tuloy naman po yung trabaho dito. Medyo nahinto yun dito sa structural, pero yung dito po sa apartment, yan, tuloy-tuloy naman po. Tapos ka-blessed, yung apartment project po natin dito, 8-unit apartment yan. Supposedly 10 units siya dapat, pero ang nangyari, inalis po natin yung pang 9 at 10 unit na dapat nandito para lumuwang po yung bahay ng mga owner. Tapos pinabati po pala natin yung mga client po natin na nasa US. Yan, si Tita Jess at kay Tita Matilde, yan, na nasa US po. Hopefully po pagkatapos ng project na to makauwi po sila kasi hindi pa po namin sila na-meet. Natapos po yung isang project po nila, apartment project natin last time, hindi po sila nakauwi. Hopefully pag natapos na po yung project po natin dito, makauwi na po sila at ma-meet po natin sila in person. So check po muna natin ka-blessed yung apartment project natin dito. Okay na yung roofing, okay na yung plastering, yung tiles ongoing na rin mga ka-blessed. Tapos after nyan ng tiling stage natin, i-prepare na natin mga ka-blessed yung mga mag-finish and magmamasilya sa project na ito. Yan, so at the moment 8 unit po yung tinatapos po natin dito at ito yung bahay. Mamaya check din natin yung layout ng bahay para magka-idea po kayo. Although hindi pa siya totally makikita ngayon since naka-outline pa lang siya, pero at least ma-check natin yung progress sa loob. So mga ka-blessed, itong apartment na to pwede siyang gawing commercial unit sa ibaba. Yan. Kasi meron tayong enough space sa ibaba at yung location po ng apartment na ito, malapit siya sa main entrance. Yan na po yung entrance gate. Yan na po yung main highway. Yan, so napakalapit lang po niya sa gate. Kaya ideal talaga na maglagay tayo ng dito ng commercial space just in case ikaw yung magre-rent ng isang unit dito sa ibaba. Check natin mga ka-blessed yung mga tiles dito na natapos na. Nag-start muna sila mga ka-blessed sa banyo. Ito yung design ng tiles na pinili po ng mga client po natin. Kulay marble white. Ito yung design po ng tiles sa loob ng banyo. Sa mga ka-blessed, ongoing yung pagtatiles sa banyo. Pero may tapos na daw sa itaas. So check muna natin sa itaas para makita natin.
Mga ka-blessed, naka-akyat na tayo sa itaas. Yan, so check natin yung tile design po dito. Yan, so bali ganyan po yung tiles na pinili natin dito sa bathroom. Yan, kulay white para mas maluwang pa rin. Mas maluwang pa rin yung spacing natin dito kasi nakakaluwang po yung kulay white na tiles. And so at the moment, yan po yung mga tinatiles ng mga boys dito. And so after ng banyo, and susunod na yung flooring natin. So sa second floor, pagpasok natin, dito sa main entrance, may lababo tayo dito. Tapos yung banyo nandito. Tapos dining kitchen, dito siya. Tapos meron tayong kwarto dito. Dito po yung room natin. And then sa room natin, and meron tayong balcony, ka-blessed. Space sa balcony. So, same layout lang mga ka-blessed, pati sa ibaba ganyan din po yung layout niya, pero may few modification lang na gustong gawin yung mga client natin. Tingnan natin yung sa ibaba. Yan, ka-blessed, nandito tayo ngayon sa mga units sa ibaba, sa likurang part. So ang gagawin yan natin dito mga ka-blessed, extend natin yung kitchen natin dito sa may likuran. So magkakaroon ng lababo dito. Tapos possible ipapa-roof ito ng mga client po natin. Para yung buong area na ito sa likuran, ito yung magiging kusina or kitchen ng mga units sa ibaba. Yan o, napakaluluwang pa kasi ng space dito sa ibaba. Tapos tong area na to, magiging open space yan dito. Yung sa itaas kasi dito yung lababo niya. So ngayon, magiging open space yan dito. Yan, tapos itong area po natin para sa if gagawin commercial space yan dito, yan, meron tayong extra space dito. Yan, tapos mga ka-blessed, check mo natin yung layout ng bahay naman sa kabila. So ka-blessed, bali yung pinaka-entrance niyan ng bahay, nandito siya sa kabilang side. Ka-blessed, atras ako para magka-idea po kayo. So ito yung pinaka-facade niyan ng bahay. So ito yung frontage, ito yung parking. Ito po yung parking space natin sa may gilid. So one car parking yung nilagay po natin dito since hindi siya ganun kaluwang talaga yung space natin dito. So ito yung design niya mga ka-blessed. Medyo nag-feed na lang yung tarpaulin natin, pero ganyan yung facade niya. Ito yung parking sa gilid. Yan, parking space. Tapos itong area na to mga ka-blessed, din yung sala, tapos meron tayong room sa gilid. Tapos yung kusina sa area na to, tapos yung dining sa kabila naman. Check natin kung makapasok tayo sa kabila kasi nagkatrabaho sila dito mga ka-blessed. Ito nakikita yung space na to ka-blessed. Bedroom yan sa ibaba. Isang bedroom, tapos meron tayong another bedroom dito. Yung master's bedroom nasa itaas po siya. Yan. Yung space naman na to ka-blessed, hagdan po yan. Hagdan yan paakyat sa mga unit natin sa itaas. Ka-blessed, dito ako para makita niyo po yung flow ng layout natin. So ito po yung magiging entrance niyan. So pagpasok natin, ito yung sala.
sala, tapos yung dining area natin dito sa portion na to. Tapos yung kitchen natin is nandito siya. Ito yung kitchen natin. Tapos may banyo rin dito sa area na to. Tapos yung hagdan, so hindi pa decided po yung mga client if saan nila gustong ilagay. It's either dito, backyard, or dito sa portion na to. Kaya meron pa tayong naiwan na space po dito. Tapos yung master's bedroom, request po ng mga client po natin, malaking master's bedroom. So minakimize po natin yung space sa itaas niya, simula dito hanggang dito. Yan sa dulo. So yung buong area na to, mga ka-blessed, master's bedroom siya. So at the moment, hindi pa talaga ma-appreciate yung layout since naka-outline pa lang yung structure natin. Pero in a week or two, mga ka-blessed din, pupunta na po tayo sa second floor. By that time, possible na makita na po natin yung pinakabuong structure ng bahay. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-huling update natin sa mga sites po natin. So, pang-anim na site po itong na-check natin na ito. Yung pang-pito, mga ka-blessed, sa Baliti po siya. Baliti project. Na-turnover na po natin siya, mga ka-blessed. So, yung next video po natin yan na i-upload sa ating 7th project sa Baliti. Yun na po yung house tour po natin. Yan sa mga client po natin na sina Sir Ed at saka po kay Ma'am Rose, client po natin sa Baliti. Binabati natin sila. Sa next upload po natin, na po siya, house tour na. Mga ka-blessed, maraming salamat for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.